Yes. Tipid na sagot niya. Nasabi nitong alam nito ang namamagitan sa kanila ni Jericho kahit noon pa man. Nakaramdam siya ng hiya rito dahil alam niyang nasaktan niya ito noon dahil sa Jericho lang ang nasa puso niya. Mali ba ang relasyon namin? Hindi niya maiwasang itanong kay Sean. Nilingon siya nito at ibinalik sa kalsada ang mga mata. For me? No. Sagot nito at ngumiti sa kanya. You love him and he loves you. Anong mali doon? Ando na tayo na ang pamilya niya ang nagpalaki sa iyo. And so? You are not brother and sister. Maaring mali sa mata ng ilan? Who cares? Sagot nito sa kanya. Ipaglaban mo kung ano ang meron sa inyo ni Jericho. Lalo na't mahal ka ni Jericho. Ikaw lang ang babaeng minahal ng baliw na iyon. Natatawa pandagdag nito. Ngumiti lang siya dito at tumango. I'm not gonna ask you again kung anong gagawin mo dito. Sabi nito nang maibaba na siya sa tapat ng gate ng SMU. Weekdays kaya maraming estudyante sa loob at labas ng universidad. Ginala niya ang malawak na paligid. Humugot ng malalim na paghinga at ngumiti. Thank you, Sean. Pasasalamat niya rito. Welcome. Sagot nito at nagpaalam na. Good luck. Habol pa nito sa kanya bago tuluyang sumakay sa kotse nito. Ngumiti lang siya rito at naglakad na papasok sa loob. Nagpakilala siya sa guard. Nakilala naman siya nito kaya hinayaan na siyang makapasok sa loob ng campus. Pagpasok niya sa loob, ginala niya ang mga mata sa mga paroot pa ritong estudyante sa loob ng campus. Naalala tuloy niya ang masayang kabataan niya sa loob ng campus at pagtatakbo-takbo niya kasama si Ella. Ang paghahabol nila ni Ella kay Vincent at syempre ang mga patagong tagpuan nila ni Jericho noon. Una siyang pumunta sa football field. Napangiti siya dahil tila nakikita pa niya si Jericho sa pitch na naglalaro ng football. Pagkatapos ay umakyat na siya sa rooftop kung saan unang umamin ang damdamin sa Jericho sa kanya. Kung saan din niya inamin ang damdamin niya rito at kung saan din sila huling nagkasama ni Jericho noon na masaya at nakangiti sa ilalim ng mga bituin. Hindi niya makakalimutan ang gabing iyon. Yun ang kahuli-hulihang gabing masaya silang magkasama ni Jericho 7 years ago. Ngayon nandito siya ulit sa lugar na iyon na tila hindi nagbago ang rooftop. Ganoon pa rin ang itsura at tanging nabago lang ang pintura ng mga upuan doon. Tiningala niya ang langit. Naaninag niya ang mainat na sikat ng araw. Napangiti siya. There's a light. Bulong niya. Sabi ko na nga ba't dito ka pupunta? Tinig na nagpabalikwas sa kanya. Nakita niya si Jericho sa tabi ng hagdan. Nakalagay pa ang dalawang kamay sa magkabilang bulsa. Nakatingin ito sa kanya at nakangiti. Si Jericho ang pinakagwapong lalaki sa buong San Miguel. He is still wearing his gray shirt with hoodie and ripped jeans. Minsan pag nakikita niya si Jericho sa simpleng ayos lang, naiisip niyang hindi ito ang Jericho na pumapasok sa opisina at halos nagpapatakbo ng malalaking negosyo. How did you know I am here? Tanong niya rito. Sean called me. He told me. You asked him to drop you here? Yeah. Nahihiyang sagot niya. And I know why you went here. You really love this rooftop. Sabi nito at humakbang palapit sa kanya. I love this place. You know that? Sagot nito tuminto sa tapat niya. Hinawakan magkabilang kamay niya at ngumiti rito. Why are you smiling? Nakangiting tanong niya. Sa uri ng pagngiti nito, alam niyang may magandang nangyari sa usapan nito at ng ama. I am happy. Really happy. Sagot nito at niyakap siya ng mahigpit. Gumanti siya ng yakap rito at sunod-sub ang mukha sa dibdib nito. And it feels home. She is home. Papa wants to meet my future wife. Sabi nito habang yakap-yakap siya. Mabilis siyang kumalas ng pagkakayakap rito at tiningala ito. What? Tanong niya. Papa wants to see you. How about your mama? Hindi niya maiwasang itanong rito kung ang papa nito tanggap ang relasyon nila. Tanging ang mama na lang nito ang hindi pa rin makatanggap sa kanila. Well, I guess my parents wants to meet my fiancé tonight. Nakangiting sagot nito. Jericho? Really? Naiiyak sa tuwang tanong niya. You mean your mama? Yeah. Sagot nito. Ngumiti siya dahil sa wakas tanggap na ng mama nitong relasyon nila. How? No one against us. Bulong nito at bigla siyang hinalikan sa mga labi. Gumanti siya ng halik rito kasi pusok din ang halik nito sa kanya. Aaminin niyang hindi siya magsasawang halikan nito. I love you. She breathed and kissed him more and deep.
Impossible she won't stop kissing his perfect lips. I want to take you now, but I can't do it here. Habol hiningang bulong nito. Napangiti siya at hinila ang mukha nito at muling hinalikan sa mga labi. Tinitingnan niya kung hanggang saan ang pagpipigil nito sa sarili. She bit his lower lip and he moaned a very sensual moan under the sun. What are you doing to me? He asked breathless. Binitawan niya ang mukha nito at umatras ng 2 hakbang and looked at him. A sexy look seemed like she is seducing him, or right to say, she is torturing him. I have a high self-control, Bianca. Sabi nito na tila ba nahulaan nito ang ginagawa niya. Really? She asked and innocently bit her lower lip. Come on. Sabi nito at hinila ang kamay niya. Tumawa siya. Nagulat pa siya sa sarili niyang marinig ang malakas niyang pagtawa. Tila ba ang tagal na niyang hindi naririnig na tumatawa siya. Where are we going? Tanong niya habang tumatakbo sa hagdan pababa. Tulad ng madalas nilang gawin noon. Place where I can legally take your clothes off and make love to you endlessly. Sagot nito na nagatid ng libo-libong boltahe ng kuryente sa buong katawan niya. Tumawa siya ulit at nilingon nito. I love you, Mr. Gomez. I love you too, Mrs. Gomez. Habang nasa sasakyan, ikinuwento ni Jericho ang pag-uusap nito at ng papa nito. At first nagalit din daw ang papa nito pero pinaliwanag nito ang lahat, kung paano nangyari ang lahat at kung bakit siya umalis ng mansyon. Nagalit daw ang papa nito nang malamang pinalaya siya ng mama nito. Pero ito na raw mismo nagpaliwanag sa papa nito na nagawa lang yun ng mama nito para protektahan ito at ang buong Gomez. Sabi pa nito pumasok sa library ang mama nito tumingi ng tawad dito sa mga nasabi nito at nagawa nito sa kanya. Naiyak siyang bigla habang nakikinig sa mga kwento ni Jericho. Mabilis naman siyang hinawakan sa kamay nito. Tinatanggap na raw sila ng mama nito at kung pagchismisan man daw sila ng buong bayan ng San Miguel, wala na lang daw itong pakaalam dahil mananatili pa rin naman daw itong Gomez na pinakamayaman sa buong San Miguel at hindi raw nito kayang makitang masaktan muli ang nag-iisang anak nito. Natutuwa siya kahit papaano tanggap na siya ng mama ni Jericho. Wala na siyang problema pa, nasa kanya na ang lahat. Ang lalaking pinakamamahal niya at tila babalik na rin ang dati niyang pamilya. At syempre, ang batang nasa sinapupunan niya. Where are we going? Tanong niya dahil hindi pa uwing mansyon ang tinatahak nila. Gomez Condo. Sagot nito at pilyong miti. Where Gomez Condo? I can't take you endlessly. If sa mansyon tayo pupunta, sigurado ikukulong ka ni Lola at Mama. Sagot nito. Napangiti siya sa sinagot nito. Alam niyang dahil sa ginawa niyang pangaakit dito kanina kaya hindi na nito magawang magpigil pa. This is your fault. You seduced me. Ako sa panito sa kanya na makarating sa sariling unit nito sa malaking Gomez Mansion na nag-iisang condominium sa bayan ng San Miguel. At si Jericho mismo ang nagpapatakbo nito. I didn't do anything. Nakangiting tanggi niya at iginala ang mga mata sa malawak na salida. Masasabi niyang walang sinabi ang unit niya sa Maynila sa ganda at laki ng unit ni Jericho. Isama pa na puno ito ng mamahaling mga gamit. Did you stay here? She asked. Sometimes, when I feel bad. He answered and handed her a drink. What is this? Tanong niya at tiningnan ang laman ng baso. White wine. For a celebration. Sagot nito at itinaas ang glass of wine nito at nag-cheers pa sila. Habang umiinom, hindi naghihiwalay ang mga mata nila. Let's celebrate tonight. Be mine tonight, Bianca. He whispered. I am all yours. Not just tonight, but every night. She answered seductively. You are mine, Bianca. Now and forever, until the time is through. He said. I am all yours, Jericho. Now and forever, until the time is through. She said. I love you, Bianca Suarez Gomez. Sabi nito at napangiti siya at inilapit ang mukha niya rito. I love you, Mr. Jericho Gomez. Sagot niya at siya na mismo ang gumawa ng paraan para maglapit ang kanilang mga labi. You should be kissed every day, every hour, every minute. Jericho whispered and kissed her lips again, endlessly. I love you.
Hinihingal pang bulong ni Jericho kay Bianca at ibinagsak ang katawan sa tabi nito. Tumingala siya sa kisame at napangiti. They made love again and again but still, he want more. Seemed like he can't get enough of her. Sunulyapan niya ito na nakatagilid sa pagkakahiga habang nakatingin sa kanya. She looks tired of course but still, she is more beautiful. What are you thinking? Tanong nito at hinaplos ang pisngi niya na magaspang na dahil sa tumutubong balbas. I was thinking about tonight. Sagot niya at mabilis na sinilip ang maliit na relo sa headboard. 6:00 na pala, hindi nila namalayan ng oras. Oh no, get up. We have a dinner tonight sa mansyon. Sabi niya at bumangon mula sa pagkakahiga. Hindi man gumalaw si Bianca na nanatiling nakahiga at nakatingin sa kanya. Parang hindi nito narinig ang sinabi niya. Why? Kunotong tanong niya. Well, can we do it one more time? Nakangiting sabi nito at kinagat pa ang ibabang labi. Nagbuga siya ng hangin at napangiti sa sinabi nito. Alam niyang tulad niya, she can't get enough of him. They both want more and more after and after. How can I resist? Nakangiting sagot niya at mabilis na niyuko ito at hinalikan sa mga labi. Mabilis naman itong gumanti ng halik sa kanya and now he is underneath her. She is in control. She is the master now. I love you. Bulong pa nito sa kanya. I love you too. Sagot niya at muli inulit nila ang katatapos pa lang na ginawa nila. Jericho! Malakas na tawag ni Bianca na nagpagulat sa kanya at mabilis na tinakpan ang ibabang bahagi ng katawan sa towel at nagtatakbong palabas ng banyo kung saan sabay pa sila ni Bianca na naligo at kanina hindi na naman nila nagawang pigilan ang mga sarili nila. Kahit alam niyang naghahabol na sila ng oras dahil may dinner sila nito sa mansyon, they made not once but twice sa loob ng banyo at natutuwa siya dahil sexually active si Bianca o talagang hindi siya nito matanggihan. Wait, what happened? Gulat na tanong niya na makalabas ng banyo. Nakita niya si Bianca na nakatayo sa tapat ng cabinet. Tanging towel lang ang bumabalot sa katawan nito habang tumutulo pa ang basang katawan nito. And God help him to control himself not to take her again. Napalunok siya at pilit iwinawas-iwas ang anumang nasa isip niya. Bianca! Tawag niya at lumapit rito na may tinitingnan sa bukas niyang cabinet. What honey bear doing here? Naiyak nitong tanong at kinuha ang malaking teddy bear na regalo niya dito noon. At naalala niyang honey bear pa lang ipinangalan nito sa malaking teddy bear. Naiwan ito iyon sa silid niya ng araw na nawala ito sa mansyon. Kinuha niya iyon mula sa silid nito at itinago sa cabinet niya sa mansyon. At nang magtrabaho na siya dito sa Gomez condo, dinala niya ang teddy bear sa unit niya dahil para sa kanya importante iyon kahit pa sabihing napakaliit na bagay lang noon. Isa din iyong malaking parte ng pagsasama nila ni Bianca noon kaya hanggang ngayon itinatago pa rin niya iyon. Kung sakali mang hindi na sila nagkita pa ni Bianca, mananatili pa rin sa kanya ang malaking teddy bear na iyon. You got this for me? Tanong nito at tinampot ang stuffed toy at niyakap iyon. Yeah. Nahihiyang amin niya rito. I miss you, honey bear. Sabi nito sa teddy bear at hinalikan pa iyon. What a lucky teddy bear. Thank you, Jericho, for keeping honey bear. Honey bear is our first baby, remember? Sagot niya at hinalikan nito sa mga labi. Gumanti naman ito ng halik at tila pakiramdam niya kung magtatagal pa ang halik na iyon, mauuwi na naman silang nakahiga sa kama at hindi na makaka-attend sa dinner nila sa mansyon. We need to stop this or else. Bulong niya rito. Ngumiti ito at kinagat pa ang ibabang labi niya. Or else what? Challenge nito at binitawan ng malaking teddy bear. Bianca! Tila nangihinang bulong niya dahil mahina siya pagdating sa mga pangaakit nito sa kanya. I know. Nakangiting sagot nito at mabilis siyang hinalikan sa mga labi. Let's dress. Sabi niya na maghiwalay na ang kanilang mga labi. Yeah, that's right. Sagot nito at dinampot ang teddy bear at binitbit iyon hanggang sa malaking kama na magulo na. Ipinatong nito doon ang malaking teddy bear at sinulyapan siya. Honey bear perfectly fits here. Yeah. Sagot niya at kumuha na ng maisusuot para sa dinner sa mansyon. What should I wear? Nag-aalalang tanong nito. In a minute, inutusan ko ang sekretary ko na bilhan ka ng mga kailangan mo for the night dinner and for the next day and the day after. So, you arrange everything, ha?
Sagot nito at humakbang palapit sa kanya na kasalukuyang nagsusuot ng maong. Huminto ito sa tapat niya at hinawakan siya sa muka. Nakapag-shave na siya kanina. Actually, si Bianca mismo nag-shave sa kanya. Sabi pa nga nito, mas gusto daw nito na may balbas siya dahil nakakadagdag daw iyon ng sex appeal niya. Pero dahil formal silang haharap sa parents niya ngayon, kailangan daw muna niya yung tanggalin. Kaya ito na mismo ang nag-shave noon. And that was hot. Hot and sexy. I did. Thank you. Pasalamat ito tinalikan siya sa mga labi. Let's do it. Sabi niya at mabilis niya itong binuhat. Tumawa ito at masasabi niyang ang tawa nito ang pinakasexing tawang narinig niya. You can't resist me. Sabi pa nito at kinagat ang tangan niya. I can't. Sagot niya at ibinaba ito sa magulong kama. Nang biglang tumunog ang doorbell. Damn it. Bulong niya at tumawa naman lalo si Bianca sa kanya. We can do it later. Sabi nito tinalikan siya sa pisngi bago pa siya lumakad palapit sa pinto at lumabas ng silid. Alam niya ang sekretary na niya iyon. Marahil dala na ang mga pinabili niya para kay Bianca. Hindi nga siya nagkamali. Ang sekretary nga niya ang nasa labas. Bit-bit ang mga pinabili niya. Anything else, sir? Polite na tanong pa ng sekretary nang mailapag na sa malaking mesa ang mga paper bags. Maaga pa lang kanina nang malaman niyang gusto ng papatmaman niya na mag-dinner sila sa mansyon ngayong gabi. Kaagad na niyang tinawagan ng sekretary niya at iniutos na bilhan ng mga damit si Bianca. Walang dalang kahit na anong gamit si Bianca dahil sa pilitan lang naman niya itong isinama sa Baguio. Tanging bit-bit lang nito ay maliit na bag. Nothing else, Miss Dawson, and thank you. Sagot niya at inihatid na niya ito sa may pinto. Honey! Tawag ni Bianca na kalalabas lang ng silid at tanging suot na nito ang puting t-shirt niya na saktong umabot lang sa may andis nito. Napangiti siya nang mapagmasdan ito habang palapit sa kanya. Magulo ang buhok nito. Alam niyang hindi pa nito yun nasusuklay at wala itong suot sa paa. Masasabi niya ang ganitong side ni Bianca ang gusto niyang makita araw-araw. Hindi ang Bianca Suarez with load of makeups, sexy dress and killer high heels. She wants her Bianca like this. Barefoot, no makeup, messy hair, or sex hair, and of course, wearing his shirt. What's that? Tanong nito nang makalapit sa kanya. Your dress for tonight. Sagot niya at muli itong sinuri. I love it. You sexually put justice in my tea. Sabi niya at hinila ito sa bewang. I can find something to wear, so I choose to wear this. Inosenteng sagot nito at niyuko pa ang suot nitong t-shirt. You look incredibly sexy. Sabi niya rito at hindi na naman niya napigilan na halikan ito sa mga labi. At tila nadadala na naman siya. Ito na mismo ang pumutol sa paghalik niya rito. I need to fix my hair and makeup. Nakangating sabi nito at kinagat pa ang labi nito. You don't have to, cause you're more beautiful without makeup. But I want to be more beautiful. I'm going to meet your parents. Sagot nito at tinampot na mga paper bag sa mesa at lumakad ng pabalik sa silid. Aren't you coming? Tanong nito nang lingunin siya dahil nanatili lang siyang nakasunod ng tingin rito. Masarap kasi itong pagmasdan maglakad, suot-suot ang t-shirt niya. Ngayon lang niya masasabi na sexy nga pala sa babae nagsusuot ng damit ng lalaki. O tanging kay Bianca lang niya nakita ang bagay na iyon dahil t-shirt niya ang suot nito at si Bianca ang may suot. Why? Kurutong tanong nito nang mapansing hindi siya kumikilos. I love watching you. Amin niya rito at lumakad palapit sa kanya. I know that. Sagot nito at sabay na silang pumasok sa silid para magbihis. Kailangan muna niyang magpigil hanggang matapos ang dinner nila ngayong gabi. Ayaw niyang iharap sa mga magulang si Bianca na mukhang pagod. Pagkatapos na lang ng dinner, doon siya babawi dito. Hindi pa naman siguro nila masasaktan ng bata sa sinapupunan nito. Isa pa, he can't resist her charm. Wow! Narinig niyang bulalas ni Jericho nang maisot na niya ang dress na pinabili nito sa secretary. Nilungon niya si Jericho na nakaupo sa kama habang pinanonood ang bawat galaw niya. Bihis na rin ito at masasabi niyang napakagwapo nito. Bagay na bagay dito ang mid-blue polo sleeve nito and maong pants. You like it? Nakangiting tanong niya at umikot-ikot pa sa harapan nito. Isang off-white skater dress ang binili ng secretary nito at sigurado siyang si Jericho ang nagsabi ng design na bibilhin dahil napaka-simple but elegant ng damit, not showing off too much skin. Of course, the dress killing me. Sagot nito at tumayo mula sa kama at lumapit sa kanya. Hinawakan siya sa kamay.
After the dinner, honey. Bulong nito. Alam naman niya kung ano ibig sabihin nito sa after dinner. Ngumiti siya rito at niyaya na itong bumaba dahil baka kung ano na naman ang magawa nila at hindi sila umabot sa dinner sa mansyon. Nervous? Tanong ni Jericho nang makababa na sila sa kotse. Yes. Amin niya dahil kinakabahan naman talaga siya. You don't have to. I am here. Sagot nito tinawakan ang kamay niya. Always. Nakangiting sagot niya at magkahawak kamay pa silang pumasok sa loob ng mansyon. Pagpasok nila, maliwanag ang buong bahay. Hindi tulad kanina na tila ang dilim sa loob at ang lungkot. Ibig ba sabihin nito tanggap na siya sa buong mansyon kaya siya nakakakita ng liwanag? Jericho! Bianca! Tawag ng Donya na nakaupo sa sofa. Malapad ang ngiti nito sa labi at sinalubong sila. Lola! Sabi ni Jericho. Nagmano pa ito at tumalik sa Donya. Ganoon din ang ginawa niya. Nagmano siya at tumalik sa Donya. Kinabig pa siya ng Donya at mahigpit na niyakap. Welcome home, Iha. Welcome to the family. Sabi nito. Thank you, Lola. Naiiyak niyang sabi rito. Bianca. Tawag ng Tita Maristel niya na nasa likod ng Donya. Tita Maristel. Naiyang tawag niya at kumalas ng pagkakayakap sa Donya. Napasulyap siya kay Jericho na nakatayo sa tabi niya. Ngumiti naman ito sa kanya. I'm sorry, Iha. Simula nito at kinabig siya payakap. Sorry, Bianca. Sorry. Paulit-ulit na sabi nito at napahugul-hul siya ng iyak habang hinahagod nito ang buhok niya. Welcome to the family. Sabi pa nito nang kumalas ng yakap sa kanya. Thank you po, tita. Lumuluhang sabi niya. No, call me mama. Nakangiting sabi nito sa kanya at muli siyang kinabig payakap. Lalo naman siyang napaiyak sa tuwa. Tanggap na siya ng Tita Maristel niya. Nagsorry na rin ito sa kanya. Higit sa lahat, mama na ang ipinatatawag nito sa kanya. Wala na nga yata siyang hihilingin. Ang 7 taon na pagkakawalay sa mga taong mahal niya ngayon ay napuna na. Kasama na niya ulit ang mahal niya sa buhay. Ang lola niya, ang Tita Maristel niya na mama na niya ngayon. Ang Tito Miguel niya na papa na niya. At syempre si Jericho na magiging asawa na niya at ama na magiging anak nila. Ano pa bang hihilingin niya? Nasa kanya na ang lahat. Marahil ang 7 taon na iyon ay naging daan lang para mapatatag siya at mapatunayan niyang si Jericho lang ang tanging nasa puso niya kahit na magkahiwalay sila nito at ganoon din si Jericho sa kanya. Nasa loob ng 7 taon hindi nagbago ang damdamin nito sa kanya. Mahal o mas lalo pa siya nitong minahal na kaya pa nitong talikuran ng lahat para lang sa kanya. Siya na nga yata ang pinakaswerteng nilalang. You are graduating this coming March? Tanong pa ni Jericho habang kumakain na sila sa hapag. Nasabi kasi niya sa mga ito kung ano naging buhay niya sa Maynila at nasabi niyang makakagraduate na siya next year. Actually, dapat last year nakagraduate na siya kung wala lang siyang naiwang mga units dahil sa napaka-busy niya sa trabaho. Nasabi ng Donya na sa SMU na lang daw niya ipagpatuloy ang pag-aaral niya. Sinulyapan niya si Jericho na kaagad naman sumang-ayon na mag-transfer na siya sa SMU. Pumayag na din naman na siya dahil ano pa bang gagawin niya sa Maynila? Sigurado namang hindi na siya hahayaan ni Jericho na bumalik sa modeling dahil noon pa may tutol na ito sa ganoong klase ng trabaho. Isa pa, bakit pa ba siya magtatrabaho magiging Mrs. Gomez na nga siya. Asawa ng pinakamayaman sa San Miguel. Maswerte ka pa rin, iho, dahil hindi naka-boyfriend sa Maynila si Bianca. Biro pa ng papa ni Jericho. Sinulyapan niya si Jericho sa tabi na pangiti-ngiti lang at pasimpleng hinawakan pa ang kamay niya sa ilalim ng mesa. Nagulat siya pero hindi nagpahalata. Yes, papa. Of course. I am the only one. Proud na sagot ni Jericho. Tumawa ang papa nito at tila nakuhang ibig sabihin ni Jericho. Pinamuluhan naman siya ng pisngi habang nanatili pa ring hawak ni Jericho ang kamay niya. Bago natapos ang dinner nila, nasabi nila ang plano nilang pagpapakasal at sumang-ayon naman ang mga ito at kaagad na binigyan ng date ang kasal nila. Next week daw ang kasal at mismo ang Tita Maristel o mama pa niya ang mag-aasikaso ng lahat ng kakailanganin ng kasal. Natutuwa siya dahil napaka-smooth na ng lahat sa kanila. 1 linggo na lang magiging ganap na siyang Gomez. Bagong kabanata sa buhay niya. Good night? Patanong na sabi niya kay Jericho pagkatapos ng masayang dinner nila habang nasa tapat ng salid niya. No,
I want to talk to you and make love to you. Seryosong sabi nito. Ngumiti siya at binuksan ang pinto ng silid para sana doon nila gawin ang mga gusto nito. No, let's go back at Gomez condo. Yaya nito sa kanya. Lumalim ang ngiti niya sa labi at tumango. Let's go. Yaya nito at hinila ang kamay niya at para mga batang nagtatakbo pababa ng hagdan. Nakasalubong nila si Manang Alma sa baba. Oh, mga batang to, saan kayo pupunta? Tanong nito na makita silang nagmamadaling tumatakbo. Sa kondo po kami matutulog. Sagot ni Jericho at pinamulahan siya ng muka nang nakangiti siyang sinulya pa ni Manang Alma. Tila alam na nito kung ano ang gagawin nila at bakit kailangan sa kondo pa sila matulog. Mag-iingat kayo. Nakangiting sabi ni Manang Alma at inihatid pa sila nito sa labas ng bahay. Pagkasakay sa kotse, kaagad siyang hinalikan ni Jericho sa mga labi. Tinted naman ang salamin ng kotse kaya hindi sila makikita ni Manang Alma. I love you. Sabi pa nito nang iwan ang labi niya at in-start na ang kotse. Tumawa lang siya rito at tinawakan ng gwapong mukha nito. I love you too. Sagot niya, hawak-hawak pa nito ang kamay niya habang nagmamaneho. Tila ba mawawala siya pag binitawan siya nito. Pagdating sa unit nito halos pasarapan lang ang pinto, hindi na mahiwalay ang mga labi nila. Wala silang kasawa-sawa sa isa't isa. Ganoon naman yata talaga pag mahal mo ang isang tao. Hindi ka magsasawa rito at ganoon siya kay Jericho. She can't get enough of him and she always want more and more and more. Na alam niyang ganoon din sa kanya si Jericho. I love you so much, Jericho. Sagot niya at tumagilid ng pagkakahiga para harapin ito. Hindi natin nasabi sa kanila si baby. Sabi niya dahil hindi nila nasabi sa dinner kanina na buntis na siya. I want to surprise them. Sagot nito tinawakan siya sa muka. Sure. Sagot niya ipinikit ang mga mata. Nakaramdam siya ng pagod. Sino ba namang hindi kanina pa sila walang sawa ni Jericho sa isa't isa. Congratulations again, Iha. Magilong na bati ng mama ni Jericho kay Bianca at niyakapan ng mahigpit. Natutuwa siya dahil tanggap na ng mama niya si Bianca. Alam naman niyang mahal din ito si Bianca. Thank you, mama. Sagot naman ng asawa niya na hindi na niya mabilang kung ilang beses na ba itong binati ng mama niya. Mula pa kanina sa San Miguel Church. Binabati na ito ng mama niya. Jericho, iho, pagpasensyahan mo na itong munting regalo ng lola sa inyo. Bulong ng lola niya nang lingunin ito. Napalingon din si Bianca rito. Hinawakan niya ang kamay ng asawa at hinalikan nito sa buhok. Lola, kahit wala kayong regalo, okay lang po. Kayo naman po ang dahilan kung bakit kami nagkita ulit ni Bianca. Sagot niya at sinulya pa ng asawa sa tabi. Ngumiti naman ito at lalo siyang nahirapan dahil kanina pa niya gustong masolo ang asawa. 2 araw din silang pinaghiwalay muna ng asawa dahil sa tradisyon ng kasal na bawal muna magkitang ikakasal bago ang takdang araw ng kasal. Kaya sobrang miss na niyang asawa at kanina pa naglalaro sa isip niya ang mga gagawin nila ng asawa mamaya sa honeymoon nila. Alam niyang na-advance na nila ang honeymoon dahil halos nitong mga nakarang araw na magkasama sila, halos ninanais pa nilang magkulong sa kwarto at tanging mga katawan lang nila ang nag-uusap. Isipin pa lang niya ang magandang katawan ng asawa ay nagigising na ang buong pagkataon niya. Hinihiling niya na sana matapos na ang lahat at may uwi na ang asawa. Iyo, muling tawag ng Donya dahil nawala siya sa sarili na masulyapan ng magandang asawang nakangiti sa tabi niya. Lola. Alanganing sabi niya at nilingon ng Donya sa tabi. Here. Sabi nito at iniabot ang maliit na silver box. Nilingon niya ang asawa na curious din na nakatingin sa maliit na box. Open it. Nakangiting utos ng Donya. Kunot-noo pa niyang hinila ang puting ribbon ng box at binuksan iyon. Isang silver na susi ang nasa loob. Nilingon niya ang asawa at ngumiti ito sa kanya dahil alam na nito kung ano ibig sabihin ng maliit na susi. 3 bahay mula sa mansyon. Ako ang nagpagawa noon dahil pinaghandaan ko na darating ang araw na ito. Nakangiting sabi ng Donya. Lola! Naiiyak na sabi ng asawa at tumayo pa ito mula sa tabi niya at lumapit sa Donya at mahigpit na niyakap ito. Thank you po, Lola. Naiiyak nang sabi ng asawa niya. Wala na akong regalo, anak, kasi ibinigay na lahat ng lola mo eh. Sabat ng papa niya at kinamayan siya. No need pa. Nakangiting sagot niya. Ang mama mo ang nagregalo sa mga gamit ng bago niyong bahay. Kompleto na iyon, maaari na kayong tumuloy doon mamaya. Sabi pa ng Donya na lalo niyang ikinatuwa at lumapit sa Donya at niyakap ng mahigpit.
Thank you so much. Sabi niya at sununod na niyakap ang mama niya na mangiyak-ngiyak dahil alam niyang mahihiwalay na siya rito. Bubukod na sila ni Bianca pero gaya nga na sabi ng Donya, 3 bahay lang ang layo ng bahay nila mula sa mansyon. Madali pa rin puntahan ng mansyon. Lumapit siya sa asawa na nagpipigil na luha ng kaligayahan. Inakbayan niya ito at hinalikan sa pisngi. Kami rin po ni Bianca may sorpresa. Nakangiting sabi niya at sinulya pa ng asawa sa tabi. Ngumiti ito at pasimpleng hinawakan ng flat na tiyan kung saan nandoon na magiging anak nila, ang bagong batang Gomez. Ano yun? Nakangiting tanong ng mama niya habang nagpupunas ng luha. Ngumiti siya at isa-isa niyang tiningnan ang mga ito at humugot ng malalim na paghinga at muling sunulya pa ng asawa na naghihintay din sa sasabihin niya. Bianca's 1 month pregnant. Nakangiting sabi niya. Napatili si Bianca kasunod ng tili ng mama niya na parang mga bata. Napayes naman ang sigaw ang papa niya at ang Donya mabilis na tumayo sa kinaupan at niyakap si Bianca. Umagaw pa ng atensyon ng munting kasiyahan nila sa mga bisitang nandoon. Oh no! Bulalas ng mama niya at tumayo mula sa kinaupan at mabilis na niyakap si Bianca. Magiging lola na ako! Natatawang sabi ng mama niya. Yes ma. 8 months from now, lola na po kayo. Nakangiting sagot ni Bianca. Congrats anak. Sabi ng papa niya na nasa tono nito ang pagmamalaki sa kanya. Sinurpresa niyo naman kami. Sabi ng Donya at pinalo pa siya nito sa may hita. Wow. Tanging nasabi ni Bianca nang ipasok na niya sa malaking gate ang bridal car na siya na mismong nag-drive. Nagulat pa siya na may nagbukas sa kanila sa gate. Ibig sabihin pinaghandaan na talaga lahat ng lola niya ang malaking regalo nito. Titira na lang talaga sila ng asawa sa bagong bahay nila. Malaking bahay at moderno ang bahay na iniregalo ng Donya sa kanila. Wala nga namang imposible pagdating kay Donya Feliza Gomez. Lola's really amazing. Sabi niya nang makababa na sila ng kotse. Really amazing. Sagot ng asawa. Sinulyapan niya ito at bigla niya itong binuhat. Tulad ng tradisyonal na ginagawa ng mga bagong kasal pagpasok ng bahay. Tumili ang asawa niya at gusto pa siya nitong sawayin sa ginagawa pero hindi niya ito pinansin. Lumakad na siya na buhat-buhat ang asawang walang kabigat-bigat. Parang ang mahabang gown lang nito ang nagpabigat rito. Pagpasok nila sa malaking kwarto na sinadya ba ng lola niya o ng mama niya, hindi siya sigurado kung sino ang may pakana ng honeymoon suit na ito sa master's bedroom nila. White bedsheet, full of red roses petals, red balloons all over the room, even sa ceiling may mga pulang lobo. Amoy na amoy pa ang seductive na amoy sa buong paligid. Sinulya pa niyang asawa na pinagsasawa ang mga mata sa napaka-romantic na ayos ng paligid. This is too much. Bulong nito habang nanatili sa paligid ang mga magagandang mata. I agreed. Sagot niya at lumakad na palapit sa malaking kama. Ibinaba niya ang asawa sa malambot na kama na puno ng mababangong rosas. I love you, Mr. Gomez. I love you, Mrs. Gomez.